Kamusta po ang bawat isa? Happy Hearts Day! Kamusta po? Welcome back, welcome back. Kamusta po? Kamusta? Nandito na naman muli tayo ngayon. Thank you, Lord. Napaka-importante ng araw na ito dahil ang araw na to ay dinededicate natin. Kanino? Kay Lord, yes. Ang topic natin for today ay napapanahon. Love makes everything matter. In Tagalog, ang pag-ibig ang nagbibigay ng kabuluhan sa lahat ng bagay. Tama ba? Pwede. Thank you, Lord. Ito yung binasa natin 1 Corinthians chapter 13. Napaka-straightforward lang. Nabasa nyo? Ang ganda, di ba? So, why this topic matter? Bakit ba to importante? Because Valentine's Day kahapon, Hearts Day kahapon. No? Bakit? Because today, the word love is defined by the society. Kung paano ito dinedefine ng nasa paligid natin. Ganon nagiging ang definition ng pag-ibig. Kaya, importante ito na dito sa simbahan, sa atin na mga mananampalataya, na ang pag-ibig ay dinedefine ng Biblia. Sino po rito ang hindi nakakapagbasa po ng Biblia at wala pong Bible? Lahat may Bible. Lahat naman po nakakapagbasa po ng Bible. Yes, thank you, Lord. Kung hindi po kayo nakakapagbasa, simulan nyo na po. Marami pong pages to para po hindi kayo abutan. Joke lang. Basahin po natin ang salita ng Diyos. Ito po ang kanyang love letter sa atin. Amen. So, what does the Bible teach about love? Ano ba yung tinuturo ng Biblia? Kung ang paligid natin ay tinuturo ang pag-ibig na basta nagmamahalan kayo, wala kayong nasasagasaang ibang tao. Pagmamahal yun. Ganun ba? Kailang maintindihan natin ang pag-ibig kung paano ba ito. So, sa English, ang salita ay love. Sa Tagalog, pag-ibig. Pero during their time, in the first century, sa mga Greeks, may 7 definition ang love. Sa atin kasi sa English, love. Sa Tagalog, ano lang pagmamahal or pag-ibig. During their time, ito yung definition na eros love. Yung eros love, ito yung para sa mag-asawa. So dapat para sa mag-asawa lang yun, ha? Okay. Philia or Phileios, para sa magkakaibigan. Pag-ibig para sa kaibigan. Storge sa family, ludus, para filtratious or fun love, na eventually, pag naging mag-asawa na kayo, nagiging eros love. So, pragma, long-term practical reasoning, pilautia, self-love, at yung pinaka-importante, yung agape love. Ito yung agape, yung unconditional, selfless, sacrificial love. Kaya po, every joint fellowship natin, kung nababasa nyo, nakasulat, agape fellowship. Diba? Naalala nyo yun? Hindi natin nilalagay na love fellowship, baka ma-misinterpret. No, kaya nilagay natin agape fellowship because yun yung pag-ibig na kagaya ng pag-ibig ng Diyos. Unconditional, sacrificial, and selfless love. Yan. Kagaya po ng sinabi sa Ephesians chapter 5, verse 25. Husbands, sino po yung mga husbands dito? Taas ang kamay. Huwag kayong mahiya. Huwag kayong mahiya. Panindigan natin ang pagiging husband. Thank you, Lord. Husband. Ito ang utos. Sa Ephesians chapter 5, verse 25. Husbands, love your wives. Love your wives. Ang lakas ng amen, ha? Wala si Brother Jules, sayang. Husbands, love your wives. Paano ito kinumpara ni Apostle Paul? Kinumpara niya yung pag-ibig. Paano? As Christ loved the church and gave Himself up for her. Sinacrifice niya yung sarili niya para sa simbahan. Ganun daw dapat ang pag-ibig ng mga husbands. Yung love dito, hindi eros love yung tinutukoy dito. Yung love dito na, ibig sabihin ng love dito is agape, selfless, sacrificial, unconditional love. Alam niyo po, yung verse before nito, hindi ko na nilagay. Medyo bias, ano? Yung verse nito, bago to, ang nakalagay doon, wives, submit to your husband. Aba. Hindi po ito couples fellowship, ha? Nadadaanan lang. Sa verse 24, nakalagay doon,
Wives, submit to your husband. Eh, makinig kayo. Oh, wait lang. Balik tayo rito. Pag sinabi po, pag kaming mga lalaki, ginamit namin yung verse na Ephesians chapter 5, verse 24, o nakasulat, submit to your husband. Ibig sabihin po, may mali sa atin pag ginamit natin yung verse na yon. Bakit? Dapat naturally, yung mga wives natin, naturally magsasubmit sila. Hindi mo na kailangan sabihin yun. Baka hindi mo napapakita yung love. Hindi totoo. Example, ganito, ang lambing mo pang sinabi sa, kunyari, asawa mong babae, tawag mo, love. Love. Yan. Love, sama ka sa akin. May pupuntahan tayo. Dahil hindi mo napapakita yung love sa kanya, sabi niya, ayoko, ikaw na lang. Marami akong gagawin, pagod ako. Saka kung ano dyan pupuntahan natin, marami pa akong asikasuhin, mas importante. Oh no! Wala po akong pinapatamaan dito ba? Example lang to. Example. Teka lang, balik tayo rito. Teka. Di ba, pagka ganun ang naging reaction ng asawa natin, kasi baka hindi natin na-express yung love. Bakit? Pag na-express mo yung love bilang tayo mga lalaki, pag na-express mo yung love na sabi mo nang, halika, sama ka sa akin. Excited dyan. Hala, saan tayo pupunta? Sige, sama ako. Di ba? Nasusundan nyo? Kasi alam niya, sinushow mo kasi talaga yung pag-ibig. Kaya pag niyaya mo siya, excited pa siya, sasama siya. Tapos nung sinama mo siya, nakita niya na baka kasulat, hala, ano to nakasulat? Multipurpose hall. House church. Ay, simbahan pala. Ay, thank you, Lord. Ayaw niya ako mapunta sa impyerno. Nagigets nyo naman yung point. Sa mga tatay po, sa mga lalaki, binibigyang emphasis ko po ito. Mas mabigat po ang panawagan sa atin. Ang utos sa atin, mahalin ang ating asawa. Ang utos sa kanila, mag-submit lang. Kahit hindi kanila mahal, pwede sila mag-submit. Pero ikaw, importante yung pagmamahal. Nasusundan natin. Again, hindi po ito couples couples fellowship, no? Tuloy po natin. Kaya po, napaka-importante na magigets natin yung gusto ng Diyos na meaning ng love. Balik tayo sa 1 Corinthians chapter 13. Ito po ay patungkol dito ay agape love. Selfless, sacrificial, unconditional kind of love. Bakit ito sinabi ni Apostle Paul sa mga taga-Corinthians during that time? Bakit kaya? Bakit na kaya biglang siningit yung about sa love? Yung ito po ay sulat sa mga churches doon sa Corinth. Yung Corinth po ay hindi na ito sakop ng Israel. Papuntang Europe na po ito. Nandun yung ministry niya. Yung Corinth po ay asinsadong bayan. Matatalino yung mga tao. At nung nakatanggap sila sa Panginoon, talagang naging masigasig sila. Pero may problema. The church in Corinth is facing issues like the church today. Ano yun? Many Christians focus on the wrong thing. Na ang focus nila ay masyado na sa mga paggawa, sa mga spiritual things. Yes, there's nothing wrong with that. Pero ang problema, nawawala yung love. Nagiging, ang tawag ito, ritual yung mga ginagawa. Baka tayo ganun din, no? Sa bahay, sa pamilya, sa mag-asawa, or sa karelasyon, magiging ritual na lang yung mga ginagawa. Kaya ito pinaalala sa simbahan na hindi maging ritual. Bagkus, nanggagaling sa love. So true spirituality is measured by love. Not by gifts or spiritual gifts or ability or knowledge kung paano mo ito gagawin. Ang totoong pagiging spiritual, ang pinakapuno nito ay pag-ibig. Amen. Ito pa example. Ang ganda nito sa 1 John 3:16 to 18. 16. Sa ganitong paraan natin nalalaman ang tunay na pag-ibig. Ibinigay ni Jesucristo ang kanyang buhay para sa atin. Kaya dapat din nating ialay ang ating buhay para sa ating mga kapatid. Amen. Nung sinabi niya po itong command na ito, pagkatapos ito, nagbigay siya ng practical example. Bago natin basahin yan, example po. Halimbawa, may kapatid kang nakita na parang nanghihina siya.
O kapatid, ba't ka nangihina? Ang sagot niya, kasi hindi pa ako kumakain eh. O bakit di ka pa kumakain? Yung pagkain namin, kinain ng pusa namin. Siyempre, animal lover ako, alang masaktan ko yung pusa namin. Kaya ito ngayon, gutom-gutom ako, nangihina. Ganun ba? Halika rito. O bakit? Halika rito. Bakit? Ipapag-pray kita, naway mabusog ka. Sa tingin mo ba nakatulong yun? Hindi. Pangangailangan niya, pagkain, tapos pinag-pray mo, that is not love. Pinapakita mong spiritual ka, pero walang love doon. Nasusundan natin. Kaya nung sinabi niya ito, yung kadugtong sa verse 17, kung mayroon man sa atin ang nasa mabuting pamumuhay at nakita ang isang kapatid na nangangailangan, ngunit hindi naman niya ito tinulungan, masasabi ba natin na sumasa kanya ang pag-ibig ng Diyos? Di ba? Mga anak, huwag tayong magmahalan sa salita lamang, kundi ipakita natin sa gawa na tunay tayong nagmamahalan. Amen. Love must be the foundation of everything we do for God. Amen. Kaya po, yan ang topic natin is love makes everything matter. Sa 1 Corinthians chapter 13. Meron lang po tayong 3 puntos na pag-uusapan na kung bakit ito importante. Ano ba yung dapat nating matutunan dito sa love makes everything matters? Number 1, don't just impress. Love. Huwag pakita lang. Huwag yung talento mo lang. Kailangan may pagmamahal. Pangalawa, don't just feel. Alam niyo po kasi ang pag-ibig talagang masyado tayong driven by emotion, no? Pero hindi lang dapat sa pamamagitan ng pakiramdam. Kailangan ng pag-ibig ay action because love is an action word. Kagaya ng faith is an action word. Love din is an action word. Kailangan ipinapakita ito, isinasabuhay. At pangatlo, don't just start. Huwag mong simulan lang. Tapusin mo rin sa pagmamahal. Amen. Hindi natatapos sa away. O natatapos sa hiwalay. Natatapos sa hindi magagandang bagay. Kailangan sa pag-ibig. Amen. So, isa-isay na natin. Nabilis lang tayo. Ang dami niyong amen, ha? Kayo, mamaya. Don't just impress. Love. Ano po ang ibig sabihin nito? Sa verse 1, ito pa yung nakasulat. Chapter 13, verse 1. Makapagsalita man ako ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-iibig, para lamang akong kampanang umaalingaw-ngaw o pompyang na maingay. Ito po yung spiritual gifts na nakakapagsalita na ng ibang wika. Ito po hindi lahat merong ganitong spiritual gifts. Pero during their time, sa Corinth, talagang ang dami nilang spiritual. Halos lahat yata sila nag-speaking in tongues. Nawawala na yung order. Pero paalala sa kanila, kung wala naman akong pag-ibig, para lang akong kampanang umaalingaw-ngaw o pompyang na maingay. Nakarinig na kayong pompyang na maingay o kampana na nasa tabi mo tumunog? Ang sakit sa tenga nun. So, ganun daw yun. Na kahit nagsasalita ka na ng speaking in tongues, pero wala kang pag-ibig, masakit ka lang sa tenga. Nakukuha niyo yung point? Because dapat ang sentro nun ay pag-ibig. Verse 2, kung ako man ay may kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos, may magaling ka mag-preach, magaling ka mangaral, magaling ka magsalita, at umunawa sa lahat ng hiwaga, pati mga deep things ng aral sa alam mo lahat. Kung nasa akin man ang lahat ng kaalaman at lahat ng pananampalataya, ano pa't nakakapagpalipat ako ng mga bundok? Grabe yung faith nito. Yung imposible nagagawa niya dahil sa kanyang pananampalataya. Ngunit, wala naman akong pag-iibig, wala akong kabuluhan. Nasusundan natin. Dapat ang foundation kasi ay love. Verse 3, at kung ipamigay ko man ang lahat ng aking mga ari-arian, grabe, hindi ko pa nasubukan to. Ipamigay yung ari-arian, hindi ko yata kaya yun. Pero kasi during their time, ginagawa nila to eh. At ialay ang aking katawan upang sunugin. Mabilad nga lang sa araw, hindi ko yata kaya, no? Pero ito, grabe yung pinapakita nilang pagiging makadiyos, pagiging religious. Pero ngunit, wala naman akong pag-iibig. Ano daw? Wala rin akong mapapala. Sayang lang yung sacrifices mo. Sayang lang yung effort mo. Sayang lang lahat ng ginagawa natin dito kung wala daw tayong pag-ibig. Ganun ka-importante ang pag-ibig.
Ito po kasi yung mga spiritual manifestation, spiritual gifts, no? Nakapag-speaking in tongues sila, nakapag-prophesy sila, nakapagsalita sila ng mga mysteries of God, na yung faith nila nakapag-move mountains, extreme generosity and sacrifices. Pero, without love, nag-iingay ka lang. Without love, useless lahat yan. Without love, wala kang mapapala. Dahil love ang foundation ng lahat ng ginagawa natin dito. Amen. Sabi mo sa katabi mo, I love you. I love you sa Panginoon. Without love, your service to the Lord means nothing. Amen. Pangalawa, una, naintindihan natin na hindi lang dapat i-impress, kailangan galing talaga to sa pagmamahal. Pangalawa, don't just feel. Hindi lang sa pamagitan ng pakiramdam. Dapat ito ay ikinikilos. Don't just feel, act in love. Ipakita mo. Sabi mo, mahal mo ako. Sige nga, bigyan mo akong flowers. Yes. Sino mga nabigyan ng flowers dito? Mahal ang flowers eh. Next time na lang. Ulam na lang. Oh, practical na tayo ngayon. Don't just feel. Oh, balik tayo rito. Balik tayo. Don't just feel. Act. Act in love. Kadugtong, sa verse 4, ang pag-ibig ay matyaga. Ang pag-ibig ay matyaga. Amen. At magandang loob. Hindi maiinggitin. Hindi mayabang, ni mapagmataas man. I want to focus dun sa matyaga muna. Love is patient. Sa original language nito, makrotumeo. Hindi lang yan basta patient na ano ba sa Tagalog ng patient? Mapagpasensya, pasyente pwede rin, no? Pasensyoso, yon. Ito po yung mga meaning nun sa yung makrotumeo. Magpakita ng pagpipigil sa sarili sa hirap ng sitwasyon. Alam niyo po, ako, nung ako po ay nagda-drive, before, ano po yung patience ko, ganito lang. Kaya minsan nakikipaghabulan pa ako, nakikipaggigitan pa ako. Pero ngayon, thank you Lord, unti-unti, nasa process pa din, unti-unti, pinapakita sa akin ni Lord na ipakita mo yung pag-ibig mo. Biglang may kakat sa'yo, praise the Lord. Dapat busin ng peace be with you. Pero hindi ko pa rin perfect. Pero thank you Lord, inuunti-unti niya akong ayusin. Nawa yung mga nagda-drive dito, mapamotor man, magkaroon din tayo nang ipakita natin yung love, yung patience sa ating mga ginagawa, no? Magpakita ng pagpipigil sa sarili sa mahirap na sitwasyon. Be long-enduring. Magtiis ng matagal. Long-enduring. Huwag mong sabihin, pinagtiisan ko lang yan, kaya kami tumagal dahil pinagtiisan ko yan. Aminin mo na, love mo siya. Yes! Hindi mo siya... Sabi mo, nagtitiis ka lang. Ang totoo, love mo siya. Kasi yun ang totoong expression ng love. O, balik tayo rito. Be long-suffering. Magkaroon ng mahabang pasensya. Hindi mo siya pinagpapasensyahan lang. Kasi talagang, kaya mo nagagawa yon kasi mahal mo siya. Yan ang totoong love in action. Hindi yung sabi lang ng I love you pero hindi isinasabuhay. Ito yun. To forbear, magparaya at magtimpi kahit nasasaktan o naiirita. Kahit nasasaktan ka na. Ang dami niyong amen dyan ha, kanina pa kayo. Pero ito talaga, because God is love, ito talaga yung definition niya. Naway marami tayong matutunan. Paglabas natin dito, may exercise na kagad natin yung love. Pangalawa, yung love is kind. Sa Greek language nito, Shreteomai. Sige, basta kind. Ito po ay to be gentle. Maging mahinahon sa pakikitungo. Amen. Maging benign. Benign. Parang sa sakit lang, na benign, parang bukol lang, no? Ibig sabihin, hindi nakakasakit. Walang masamang intensyon.
Yan ang love. Hindi yung may, bakit kaya lumalapit sa akin to? May something ata. No. Mahal mo kasi siya. Diba? So, kind, mabait at may malasakit sa kapwa, malasakit sa iba. Yan talaga ang totoong pag-ibig, may malasakit. Merciful. Ito po ang interesting dito. Yung salita po na shreteomai, na ang ibig sabihin ay kind, sa ibang paggamit ng sentence, ang ibig sabihin din niya is merciful. Na ang pagiging kind din pala ay merciful, na pinapatawad mo. So kung hindi ka nagpapatawad pero sinasabi mong mahal, hindi yun ang totoong pagmamahal. Dahil ang totoong pagmamahal, nagpapatawad. Amen. Naalala niyo yung kwento nung last Sunday natin, yung kay Hosea at Gomer? Yung mga wala rito, yung nangyari po doon, yung asawa niya si Gomer is prostitute. Tapos, pag-asawa na sila, may anak na siya, gusto pa rin maging prostitute. Tapos, kahit iniwan na siya, ang utos sa kanya ng Panginoon kay Hosea, balikan mo, ipakita mo yung pagmamahal mo. Balikan mo yung asawa mo na kahit siya ay prostitute. At hindi lang niya basta binalikan, tinubos pa niya kasi naging alipin na. Kailangan niya pang magbayad ng malaki. Ganun yung pagmamahal. Hindi kasi nagpatawad. Hindi yung, sige, magpakabait ka muna. Mag-sorry ka muna sa akin bago kita patawarin. No. Hindi kailangan mag-sorry ng tao para ipakita mong mahal mo siya, para ipakita mong pinatawad mo siya. Amen. Meron pa ba kayong kagalit? Love your enemy. Amen. Patuloy po tayo. Ito yung mga kasunod. Sa verse 5 onwards, hindi magaspang ang pag-uugali. No? Sige, alam niyo kung iisa-isay natin ito, hindi tayo matatapos. Napakalalim ng mga ano nito. Marami tayong example. No? Bilisan na lang natin. Hindi magaspang ang pag-uugali. Ang pag-ibig din ay hindi makasarili. Hindi lang para sa sarili mo iniisip mo. Alam na alam to ng mga magulang. Amen. Alam na alam din to ng mga anak. Tama ba, mga anak? Hindi nyo alam, ang anak dapat para din sa mga magulang natin. Hindi magagalitin. Yung nga, patience, no, may mapagtitimpi. Yes. Alam nyo, kung meron man tayo mga hindi pa maayos sa atin, don't worry, nasa work in progress tayo. Unti-unti, habang lumilipas ang panahon, dapat nababawasan yung ano natin, yung mga hindi magagandang ugali sa atin habang tayo lumalakad sa Panginoon. At kung meron tayong mga kasambahay o mga kakilala na ganyan, bigyan nyo sila ng mercy, be merciful, be gentle, be kind to them. Kasi work in progress din sila. Amen. That's how we show love. Amen. Tuloy tayo. Ang pag-ibig din ay hindi mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Hindi yung 10 years ago na hinuhukay mo pa. Kalimutan na natin yun. Magpatawad na tayo. Huwag na tayo magtanim. Sa verse 6, hindi ito natutuwa sa masama. Alam niyo, gusto ko itong bigyang emphasis, hindi natutuwa sa masama. Sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Na-experience niyo ba? Sino ba rito may mga na-experience magkaroon ng kasintahan? Ay, magtaas. Okay, sige. Sige, let's say majority naka-experience magkaroon ng kasintahan. Na-experience niyo ba magkaroon ng secret on? Ay, hindi nyo na-experience yun. Yung kayo pero secret lang, may something wrong pag sinabi yung sa inyo ng lalaki o ng babae na secret on. May something wrong. Baka meron din siyang ibang secret on. O kaya baka hindi siya legal sa pamilya. Kasi, yan. Kasi ang pag-ibig ay hindi natutuwa sa masama. Sa halip, nagagalak sa katotohanan. Kung mahal mo, di ba? Ipakilala mo, ipaalam mo, di ba? Yan ang pag-ibig. Kasi pag secret, there's something wrong. Hindi yung pag-ibig. Baka infatuations lang yun or something. Sundan natin. Hindi nagtaas ng kamay, pero tinamaan, ano? Verse 7, ang pag-iibig ay matiisin. Parang paulit-ulit yung matiisin, ano? Mapagtiwala. Mapagtiwala, ito ang ganda rin ito. Lalabas lang ako. Saan ka na naman pupunta? Sabi mo sa church ka pupunta, pero pagdating ko ron, baka wala ka. No. Magtitiwala tayo. Dahil yun ay sign ng pag-ibig. Amen. Puno ng pag-asa. Alam mo sa ibang context nito, yung puno ng pag-asa, binibigyan mo siya ng benefit of a doubt. Na parang halimbawa nakapagsalita siya ng hindi maganda, iisipin mo, kaya siguro siya nakapagsalita ng hindi maganda kasi baka may pinagdadaanan lang. Baka nung biglang kinausap ko, mainit yung ulo. O baka naman hindi niya sinasadya. Minsan may mga ganun. Pero dahil nga ikaw ay may pag-ibig sa'yo, binibigyan mo ng
pag-asa or benefit of a doubt yung tao. Nasusundan natin. Ano pa yung pag-ibig at nagtsatsaga hanggang wakas. Grabe, parang yung matiisin, matyaga, parang paulit-ulit, no? So, ganun pala ang pag-ibig. Love is not defined emotionally. Love is defined behaviorally. Kung paano mo ito ipinapakita. And last point, don't just start, finish in love. Ito po yung pinaka-importante. Kung may kailangan tayong maalala, ito po, itong point number 3. Bakit ito naging importante? Basahin po natin sa verse 8, kadugtong sa 1 Corinthians chapter 13. Verse 8. Matatapos ang kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos. So yung ginagawa ko, kagaya nito, yung ginagawa ng mga elders natin at yung mga nag-share, matatapos daw yan. Yung kakayahang magsalita mula sa Diyos. Titigil rin ang kakayahang magsalita sa iba't ibang wika, pati speaking in tongues, mga spiritual manifestation ng gifts, lilipas din yun. At lilipas ang kaalaman, yung knowledge and wisdom. Ngunit, ang pag-ibig ay walang katapusan. Lahat na yun lilipas, pero yung love, hindi daw lilipas. Ganun ka-importante ang love. Sa verse 9, hindi pa ganap ang ating kaalaman at hindi rin ganap ang kakayahan nating magsalita ng mensahe mula sa Diyos. Ito po, binibigyang emphasis niya yung mga bagay na hindi magiging ganap. Hindi natin talaga ma-reach 100%. Hindi yung nabasa mo na yung buong Bible, hindi pa rin magiging 100% yung kakayahan mo para magpaliwanag nito. Yun po ang gusto niyang sabihin. Ngunit, pagdating sa ganap, pagdating ni Kristo, pag naganap na ang lahat ng bagay, maglalaho na ang di ganap. Lahat ng bagay na ito, maglalaho na. Ang mananatili na lang ay pag-ibig. Yun ang mananatili. So, ito po, we live now in the partial. Itong buhay natin ngayon, temporary lang. Lahat ng nagagawa natin dito, temporary lang. Lahat ng pagsiserve natin dito, sa music man, sa mga house churches man, sa ating mga kapwa naman, lahat yan, yung ginagawa natin, lilipas yan. But in heaven, we will experience the perfect na nandoon na ang perpekto kasama natin ng Panginoon. Amen. Sige po, palakpakan natin ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Bakit po? Kasi yung spiritual gifts, lahat ng ito hanggang dito lang sa lupa. Pero yung love, hanggang langit aabot yun yung pagmamahal. Kaya yun ang ipapakita natin, napaka-importante. Amen. Bakit? Ano yung mga gusto kong sabihin dito? Bakit importante yung spiritual gifts belong to earth, but love belongs to eternity? Because baka we invest so much time developing our skills, our talents, our ministries, yung mga house churches, lahat ng ito lilipas. Lahat ng ito. But only love will continue until eternity. Kaya kung lahat ng yun ginagawa mo dahil may pagmamahal ka, madadala mo yun hanggang sa langit. Dahil ang pag-ibig mananatili mula ngayon hanggang doon sa langit. In heaven, wala nang magpipreach doon. Hindi na ako makakapag-preach doon. Hindi na makakapag-share ng word of God doon. Totoo yun. Pero ang maganda ron, may kantahan pa din doon. O yung mga musicians dyan, yung mga kumakanta dyan, thank you Lord, madadala niyo yung pagdating sa langit. Yung pag-preach ko, wala na, hindi nyo na ako papakinggan. Ipipreach ko about kay Jesus, nandun na si Jesus eh. Bakit pa ako papakinggan? Ikaharap na nga si Kristo. Di ba? Oo. Yun, naintindihan naman natin, ano? So, but we will still love mamahalin natin ng Diyos at ipapakita rin natin yung pagmamahal mula dito sa ating kapwa hanggang dun sa langit. Kaya love your enemy. Mamaya magkita kayo sa langit. Oh, at least mahal mo siya. Diba? Utos yun ng ating Panginoon. And last, dito na po tayo magtatapos. Ito po yung pinakamaganda. Sa 1 Corinthians chapter 13, verse 13. So now, faith, hope, and love abides. And tatlong ito mananatili. Yung pananampalataya, yung pag-asa, at yung pagmamahal. These three, but the greatest of these, ang pinaka-dakila sa tatlong ito ay, pag-ibig. Kasi sa langit, yung pananampalataya mo, because you are looking back at the cross 2,000 years ago, magiging personal mo na siya makakaharap. Nasusundan nyo? Mawawala na yung faith.
Kasi yung faith galing pa doon sa krus, kasama mo na si Kristo eh. Harap-harapan na. Yung pananampalataya mo, nagmaterial na, naging 100% na. Nasusundan natin? Yung hope, kasi hopeful ka sa magiging may experience mo, nandun ka na ngayon. Na ganito pala pag nasa langit na. So yung hope mo, nagmaterialize na, naging perfect na. So mawawala na yun. Kasi kasama mo na ang Panginoon eh. Amen? Nandun na lahat. Pero, ang pag-ibig, yung ginagawa mong pag-ibig ngayon, it will continue until eternity. Hanggang kasama natin ang Panginoon. Yung faith, kasama mo na ang harap-harapan ng Diyos. Yung hope, kasama mo na harap-harapan ng Diyos, nasa langit ka na. Yung love, kasama mo na harap-harapan ng Diyos, mas may express mo na ngayon. Lalo na sa ating mga kapatiran. Kaya napaka-importante ng pag-ibig. Ang lahat ng bagay na ito ay temporary. Pero ang pag-ibig, dala-dala natin hanggang sa langit. Alam niyo po, itong 1 Corinthians chapter 13, ito po ay reflection, hindi lang natin, ng mga ginagawa natin. Ito po ay reflection ng karakter ng Panginoon. Pinalitan natin yung love is patient, ginawa mo, God is patient. No? Siya ang Diyos na nagtitiis para sa atin. Grabe siya kung magtiis para sa atin. Meron tayong pag-asa. Sa kabila ng paulit-ulit natin mga kasalanan, binibigyan niya tayo ng chance. Ang Diyos natin ay maputi. Amen. Siya ay ating mapagkakatiwalaan. Siya ay matyaga sa atin. Ang Diyos natin ay nagtsatsaga talaga sa atin. Amen. Ang Diyos natin ay nagpapatawad sa atin. Patuloy siya nagbibigay ng hope sa atin. Ang Diyos natin ay hindi kasusukuan. Kung ang ibang tao ay parang feeling mo sinukuan ka na, ang ating Panginoon hindi kasusukuan. Dahil ang kanyang pag-ibig ay magpakailanman. Dahil ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Amen. Hallelujah. Pakakpakan po natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Today, God is not asking you to be more gifted. God is not asking you to do many other things. Pero ang challenge na binibigyan niya sa iyo, He is asking you to love more. Be more loving sa ating kapwa dahil ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Amen. Tayo po'y magsipagtayo.